Good morning, everyone. Since today is Sunday, samahan niyo ako sa isang araw ng day off ko at ipapakita ko kung saan ako usually pumupunta. Pero today, medyo ibang schedule kasi pupunta ako para kunin yung gamit na gagamitin ko sa 7-Eleven Fun Run na mangyayari ngayong September 14. Ay, magaganap pala. Kasama ko syempre yung friend ko na lagi kong kasama tuwing off. At naligaw pa ako dyan kasi sinunod ko yung map. Minsan talaga ayaw ko nasundin yung map. O mali lang talaga ako. Hindi marunong. Charan! Nandito na ako sa mall kung saan kukunin yung gamit para sa fun run. Nagkulit sa ang kulit ng aming mga siya, runner na si ate, the best runner. Ako walang hindi nag-practice. Ko to, ang bigat guys. Ang ganda. First time ko talagang mag-join ng ganito kaya hindi ko in-expect na may snacks at drinks pala silang ibibigay. Akala ko bag at damit lang plus yung bib na kailangan para sa run. Excited na akong gumawa ng video soon para sa first fun run experience ko. Yan pa. Ngayon pupunta na kami sa pangalawa naming destination sa off na to. After namin kunin yun, pumunta kami sa church. Na-invite kasi yung friend ko sa church nila dahil may anniversary celebration. Lakad. Ayun, nakalibre pa kami ng lunch. OFW saving tip. Go for the free food. Pero may kwento ako dito. Ayun, pupunta na kami sa kung saan yung church nagaganapin yung anniversary. Pero honestly, medyo nakakalungkot. Akala ko makakarinig kami ng word of God. Pero after praise and worship, naging parang politics na yung program. Mali ba kami na umalis? Kasi hindi lang naman kami yung nadismaya, marami rin. Sa point of view ko, okay lang naman mag-share ng ganun. Pero sana inuna mo na yung preaching. Kaya nagulat talaga ako nung biglang nag-play na sila ng video about 2023 Senate hearing. Kaya ayun, we decided to leave. Comment nyo nga your thoughts about it, kung tama ba o mali yung ginawa namin. Since nag-exit kami kasi hindi namin na-gets bakit may pagganon, nag-decide na lang kami na maggumala ng friends ko at yung iba pa niyang friends. Kaya naging 5 na kaming pumunta sa Orchard. Napag-desisyonan namin na gumala na lang sa Ion Sky sa Orchard. Ang ganda ng mall, pang mayaman. Alam nyo kaya siya tinawag na pang mayaman. Nandito lahat ng mga branded like LV, pa ba, yung mga pang mayaman na gamit na sobrang mahal, nandito lahat. Kaya itong mall na to pang mayaman talaga to, hindi afford less. Pero maghanap muna tayo ng sugar daddy, baka may pangbili. Joke lang. Mas okay pa din yung mas okay pa din na magkaroon ka ng gamit na sa sarili mong sikap. May ang ganda dito sa Ion Sky. Naligaw pa kami dyan ng mga friends ko. Actually, di ko din kasi alam na paano pumunta, kaya sunod na lang ako sa kanila. May friend ako dyan na nakapunta na siya. Napuntahan niya yan dati. Sinamahan lang kami. Kaya sila na lang naghahanap. Kami ng friend ko. Yun, masakit kasi paa niya.
Kaya for the go. Ang ganda dito. Kaya lang walang pera. Yun lang yung chika ko na hindi na tuloy yung pagsisimba kasi naging politics siya. Yan, mga LV, mga Tiffany, mga Dior. Hindi nga ako marunong magbasa, tapos hindi, kaya walang ano. Hindi talaga nawawala sa akin yung word na ano, nakakainis. May sa wakas natuntunan namin, natuntunan nila. Sunod lang kasi ako ng sunod, di ba? Uy, alam mo, mapuputi na sila no, pero makapal pa rin yung makeup. Di ba ang ganda ng halatang pang mayaman. Ayun, sky. Ayun. Ang galing mo rin, parang nasa bag. Selfie habang hinihintay na mag-open yung elevator. Nakakabingi kasi 55 floor yan, tapos dire-diretso para kang sumakay ng eroplano. Nag-open na. Pasok tayo sa mall ng ano. Mall ng Mayaman. 55. Grabe no? 55. Nakapaana si Ate Juliet. Nag-boots kasi. Tapos, maliit pala sa kanya yung nabigay kong regalo kasi sabi niya 37 yung paa niya. Pag boots pala dapat 38. Yan, nandiyan na kami sa taas. Parang may restaurant ata dyan. Hindi na kasi namin talaga inakyat din doon sa may part ng may restaurant kasi wala naman kaming pambili. Baka yung pagkain dyan sa mga restaurant, isang buwang sahod namin. So, sobrang mahal dito sa Singapore. Maganda ang Singapore, kaya lang ang mahal din ng mga bilihin. Pero maganda din talaga dito, tulad sa Pinas na sobrang liit ng sahod.
Kalula. Pag mahilig ka sa heights, punta ka dito. Akala ko ito yung pinaka tallest na building. Di pala nung sinearch ko sa Google. Iba pala. Pero ito ang ano. Oh. Ayan. Kainan na. Kasi mag 6 na yata. Hindi, mag 5 pala. Mag 5 na yata nito. May mga curfew pa yung mga kasama ko. Diba, gumala kami sa mall ng mga mayayaman. Ay, mall ng pangmayaman. Pero, sa hawker pa rin kami kumain. Kasi dito affordable. Afford namin yung mga pagkain dito. Mga gulay. Bet ko yung mga pagkain dito. Kasi, may mga gulay. Mix talaga ba? Kasi napansin ko sa Pilipinas, parang mostly mga fried. Dito talaga lahat kung anong gusto mo. May mga gulay. Parang sa Pilipinas kasi wala akong napansin mga gulay. Ay, hindi masyado siya sa mga food court. Or siguro hindi ko lang din talaga pinapansin yung mga gulay dati kasi hindi ako masyado kumakain ng gulay. Ngayon lang na nag-Singapore ako nahilig sa gulay kasi no choice. Kung ano yung pagkain ng amo ko, yun yung kakainin ko. Kaya nung nag-Singapore ako, tsaka ako na-appreciate na masarap pala ang gulay. Kaya ngayon mahilig na ako sa gulay. Chicken rice. I think chicken rice is a popular food here sa Singapore. Noodles ang nagustuhan. Pero after kumain, ay dapat pala hindi nag-noodles, iba na lang. Ganyan talaga ako after. Ayun lang guys. Salamat sa panonood at pagsama sa buong araw ng off day ko.